Kai Sotto, milyones din ang pakakawalan gaya ni Yuki Kawamura kung mas pipiliin ito ang kanyang NBA dream kesa sa Japan B-League. Mas pinalakas na Kai Sotto, paano nga ba makakatulong sa ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia at Kevin Kiambao? Dapat nang subukan sa starting lineup ng ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayong dalawang laro na lang ang natitira sa ating pambatong si Kai Sotto sa Japan B-League ay nakatakda na silang umuwi kasama si Coach Mel Lantin dito sa atin sa Pilipinas upang pag-usapan na ng kampo ni Kai kasama yung agency niya, no, yung pamilya niya, ay pag-uusapan na nila mga kabasketball. Mamimili na po sila doon sa mga darating na offers mula sa iba't ibang mga koponan at iba't ibang mga liga sa mundo. Dahil alam naman natin na bukod sa healthy na ngayon si Kai, ay mas pinalaki yung katawan, mas pinalakas, mas komportable na gumalaw, no? Mamaw na nga eh. Nung itong last 2 games niya, 27 points, 20 points, di ba? Yung rebounds, halos double-double. At ang average niya ngayon sa Japan B-League, hindi na magbabago to eh. Magbago man to, konti na lang, no? Almost 13 points per game, 9 rebounds per game. Meron pang 3 assists per game. Biruin mo 7-3. Tapos may 3 assists per game pa. At inaasahang maraming offer, no? At mas magaganda pa yung darating dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto. Bigyan ko lang kayong halimbawa, no? Kasi posible talagang lumagpas sa $1 milyong yung offer kay Kai. Maaaring mas tumaas pa, no? Kasi nga nung nakaraan kasi mula sa ating reliable source, Japanese to mga kabasketball, na itanong ko sa kanya noon yung sinasahod netong si Josh Hawkinson, at sinabi niya nga noon na etong si Josh Hawkinson ay sumasahod ng mga $2 million. Si Yuki Kawamura that time mga 1.5 million pa lang, pero ngayon hindi na. Siguro pag bumalik yan sa Japan, mag-a-average na yan ng mga $2 million to $3 million per season. Kaya lang etong si Yuki Kawamura, grabe yung ibinaba, no? Nung kanya, sabi nga dito sa balita, kumbaga 7 times bumaba yung kanyang sahod diyan sa NBA kumpara doon sa sahod na nakukuha niya dito nga sa Japan B-League. Pero syempre may kapalit naman yan, no? May mga endorsement po yan, may mga maaari siya makakuha ng mga commercial, di ba? Babayaran din siya. So yun yung kapalit kasi NBA player na siya ngayon eh. Ganon din yung mangyayari kay Kai. If ever halimbawa makakuha siya ng 2-way contract, more or less mga 500,000 lang po yun, US dollar. Pero sa Pilipinas, siyempre yung 500,000 US dollar, kalahating milyon yan, more or less nasa 30 million pesos yan. So milyones yung mawawala kay Kai. Pero kahit na ganun, no, na mawawala kay Kai sa kontrata niya, kung pipiliin niya yung NBA 2-way contract kaysa sa Japan B-League, okay lang po yun kasi yan yung pangarap ng mga Pinoy basketball fans ni Kai Sotto. Nung sa history, tatatak na si Kai, 'di ba, na kauna-unahang homegrown Pinoy na nakapaglaro sa NBA kahit 2-way contract lang, kasi yan ay isang karangalan ng Pilipinas. Ngayon mga kabasketball, pag-usapan natin ano ba yung maitutulong neto ngang papabalik na, no? Kasi naniniwala ako mas napakalaki ng tsansa kung walang magbabago, talagang maglalaro si Kai sa ating Gilas Pilipinas para sa third window, especially hindi naman na siya injury ngayon. Wala nang koponan na may kontrata siya, 'di ba? Free agent siya. Siyempre makakatulong si Kai sa size. Dagdag size yan, 'di ba? 7'3 siya. At meron pa siyang kasama nga 3'6" diyan, si Junmar, AJ, si QMB. Palalakasin ni Kai Sotto yung depensa sa ilalim. Dahil rim protector siya, 'di ba? Mas lumakas na ngayon yung kanyang katawan. Opensa gaganda rin mga kabasketball dahil makakahatak ng defender etong si Kai. Do-double teamin yan. Maraming mga players na malilibre. Gagana din yung triangle offense ni Coach Tim Cone dahil mahusay pumasa si Kai, at alam naman niya ni Coach Tim Cone, lagi niyang binabanggit na gumagana yung kanyang triangle offense kapag nandyan si Kai, at tataas din yung kumpiyansa ng mga Gilas players dahil syempre andyan na yung kanilang main center na 7'3". At patungkol naman kay Kevin Kiambao na
napakaganda ng ipinakitang performance dun sa naging laban nila ni Carl Tamayo. Pasok na sila doon sa championship ng KBL. Sa palagay ko napapanahon na para kay Coach Tim Cone na pagbigyan naman etong si Kevin Kiambao na isa lang dito nga sa starting lineup ng ating Gilas Pilipinas. Kasi pwede naman yun eh. Halimbawa si Kai Soto center, si AJ Edo, dalawa sila dyan. Justin Brownlee yung tres mo, idos mo si Kiambao o si Dwight Ramos yung uno mo. Di ba kasi pinagbigyan mo na sila Chris Newsome na starting five na yan. Sila Calvin Optana, si Jay Perez, Scotty Thompson, halos lahat na, di ba? So pagbigyan natin etong si Kevin Kiambao kasi baka pumatok agad yung shooting nito, especially sa labas, ang galing pa pumasa. Baka mahirapan ng manalo sa atin yung mga kalabang. Kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.